Ating pag-usapan ay itong, malapit na yung barangay election. Unahin ko lang po ito. Meron pong napakahalagang pahayag ang COMELEC. Warning na rin ito. Disqualification at kakaharapin or pwedeng mag-file ng criminal charge, kakasuhan ang mga maagang mangangampanya. Yan po ang sinasabi ng COMELEC. Kasi after po ng filing ng Certificate of Candidacy, hindi pa kampanya. Ang eleksyon ay sa October 30 at ang kampanya sa October pa. So ngayong August, patapos ng August at pagpasok ng September, hindi pa campaign period. Kaya ang sinasabi ng COMELEC, disqualification ang kakaharapin at kasong kriminal ang ipapile laban sa mga kandidatong for barangay chairman or SK chairman o dito sa barangay at SK election. Maging warning po ito. At ang pinakamaganda rito, yung pong mga mamamayan doon sa mga nasasakupan itong mga kandidatong ito. Pag maaga ang kampanya, inyong kunan ng picture or video para maging ebidensya ng COMELEC ng ma-disqualify. Huwag nating kalimutan, kahit nakaupo na after election, nanalo pero mayroong disqualification case at napatunayan na may mga paglabag, hindi makakaupo. Napatunayan na yan sa ibang kandidato, di lalo na sa barangay. Kayang-kaya ng COMELEC magdesisyon against barangay chairman. Kasi itong barangay election sa October, malawakan ito. Hindi ganun kadaling ma-monitor ito ng mga otoridad. Mahalaga ang participation or tulong ng ating mga mamamayan. Ayan po ang ating maitutulong din sa inyo kung ano ay inyong obligasyon at nang kayo po ay makatulong sa isang mapayapa, tahimik at kapanipaniwalang political exercise. Ayan. Any comment, reaction sa Mike Abe opinions ay okay na okay po. May bago pong rules or policy para sa mga Pilipino na nagbibiyahe palabas ng bansa. Dahil yung Anti-Trafficking Council at yung Anti-Human Trafficking Campaign ng ating pamahalaan ay lalo pang pinalakas. Kasi sa kabila po ng matinding kampanya, may nakakalusot pa rin. Marami pong gimmick o pamamaraan na mga dahilan at napapaniwala ang immigration kaya sila pinapayagan pero napapahamak pa rin. Ang layunin po ng batas at ng gobyerno, bigyan ng proteksyon ng Pilipino sa kailang pagbibiyahe. Ngayon kung human trafficking, sila babagsak, napapahamak, ay yan po ay hindi maganda. Kaya magpapalabas ng bagong regulasyon at paghandaan ninyo, baka bagong requirements na dapat i-produce bago kayo makaalis. Inuulit ko, Anti-Trafficking Council ang may idea nito at ipapatupad yan ng gobyerno through Bureau of Immigration. Kasi sila yung nakapront, sila yung mayroong authority sumita at mag-interview sa mga gustong mag-travel sa abroad kung saan man sila patungo. Paghandaan, hindi biro yan. Okay. Samantala, itong controversial na Chinese ambassador to the Philippines, ano bang inyong tingin dito? Ito ba ay dapat nang pauwiin sa China? Kasi lagi pong iba ang kanyang sinasabi kaysa ginagawa ng kanilang mga Coast Guard sa West Philippine Sea. Itong huli na lang na mag-supply ng pagkain at medicine yung ating mga sundalo para doon sa mga sundalo dyan sa West Philippine Sea. Aba, sinabi niyang pinagbigyan daw nila dahil tiniyak naman na wala namang construction materials. At binigyan daw nila, samantalang dun sa West Philippine Sea, 3 barko nila ng China yung nangharang dun sa barko ng Philippine Coast Guard. So, magkaiba yung sinasabi ng ambassador. Kaya nga po, pasintabi na, merong authority ang gobyerno. Medyo mabagal lang. Dapat dyan ay ipatapon na, pabalikin na sa kailang bansa. Itong ambassador na ito bilang protesta sa kanyang mali-maling mga statement at mga treatment sa ating bansa na tayo yung parang squatter sa West Philippine Sea, exclusive economic zone. Bakit ganun? Di ba?
ang sama ng treatment. Kinakaibigan natin, nire-respeto siya bilang ambassador, pero ang kanyang mga ginagawa ay nakaka-insulto sa Pilipino. Bakit kailangan tayong pagbigyan? Ay hindi naman natin kailangan makiusap sa kanila. Dahil atin ang West Philippine Sea. Sila lang ang may sabing kanila yon. Atin nga yan eh. Under International Court at Philippine Law. Diba? Ang linaw. Sa ilalim ng saligang batas, atin yan. Sa International Court at mga batas, atin yan. O ayaw nilang respeto. Tapos papalabasin tayo pa yung parang may utang na loob dahil pinayagan na tayo ay mag-supply ng medicine at pagkain sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Di ba tinalakay ko na rin, 8 pala yung mga lugar na temporaryong tinitirahan ng ating mga sundalo na sinusupply ng pagkain. Hindi lang naman pala yung barko. So every time na tayo mag-susupply, haharangin. Tapos sasabihin, pinagbibigyan tayo. Aba, teka muna. Masyado na ho tayong naiinsulto. Sobrang bait naman nating mga Pilipino. Ang karapatan ng Pilipino at obligasyon ng gobyerno, dapat magkasama yan para sa teritoryo, pag-aari ng Pilipinas. Okay? Ano po ang inyong masasabi at comment sa mga bagay na ito? Sunod. Eto. Totoo naman dahil nakikita natin yung mga di umano'y mga political analyst or kung ano-anong mga nagbibigay ng mga opinion sa social media, mga nagpapakilalang eksperto sa international law, sa mga teritoryo. Pero ang problema, ang dating nila pro-China. Analyst pro-China, pero Pilipino. Di ba dapat pag Pilipino ka, unahin mo muna ang bayan mo, ang pamilya mo, ang sarili mo? Bakit Pilipino analyst ang dating pabor sa China? Yun ang sinasabi siguro ng opisyal ng Coast Guard na mga traidor, na mga Pilipinong nanlilinlang sa kapwa Pilipino at nagpapagamit sa People's Republic of China. Na ang linaw-linaw sa international law, atin yan. Ang linaw-linaw sa Philippine Constitution ay karapatan ng Estado at ng Pilipino ipagtanggol ang teritoryo, lalo na yan exclusive economic zone. Talagang pasaway. Kaya tayo mga Pilipino, mahalin natin ang ating bansa. Pagmalasakitan natin ito, huwag kayong palinlang, huwag kayong paggamit sa mga Pilipinong ginagamit ng China, Pilipinong nagpapagamit sa China. Kung anong dahilan, hindi ko alam. Pero malinaw na sila'y nagpapagamit o nililing lang nila ang mga Pilipino para pumabor sa China, sa halip na ang Pilipino ay pumabor sa karapatan at pinaglalaban ng Pilipino. Kakaiba sila. Iwan ko. Sabi ng Coast Guard, taksil sila.